Kumusta kayo mga idol? Panibagong araw ay panibagong fishing adventure na naman ang aming gagawin ni Master Glenn. Kaya tara, samahan nyo kami hanggang matapos itong video. Dahil 2 linggo nga na naman na wala kaming fishing ni Master Glenn ay nagkayayaan na naman kami para magtanggal ng kati sa kamay. Medyo tinanghali na nga kami dito sa pagpunta sa spot mga idol, pero ayos lang yon dahil ang target naman namin ay yung low tide. At pagdating nga namin dito sa spot mga idol ay medyo malalim pa talaga. Nasa likod ko nga lang pala dito si Master Glenn mga idol at nagkakas siya pa gitna, at ako naman ay trinay kong magkas dito sa gilid. Baka sakaling mayroong kumagat mga idol, dahil nung nakaraang linggo na pumunta kami ni Master Glenn ay pagkas pa lang niya ay nakahuli na siya agad. Kaya lang maaga talaga tayo mga idol na nakapunta noon dito sa spot, kaya hindi natin alam kung ano yung magiging resulta ng huli natin ngayon at nung nakarang linggo. Pero kahit isa ay walang nagparamdam, kaya ang ginawa namin ay dumiretso na kami sa spot ng pinagkunan namin yung nakarang linggo ng mga dotted snapper. Pero alam nyo ba mga idol na sobrang lalim pa yung dadaanan namin para makapunta doon, kaya ganito yung aming itsura nung lumusong kami para makatawid. Para na nga akong malulunod dito mga idol dahil hindi kaya ng tangkad ko yung lalim ng tubig. Ngunit wala namang imposible mga idol, lalo na't mahal na mahal mo yung ginagawa mo at alam mo na dito ka magiging masaya. At bilang isang angler mga idol ay ito rin yung mga pinaka-exciting part talaga. Tuloy-tuloy lang kami sa paglangoy dito ni Master Glenn mga idol dahil sa kabila naman nito ay mababaw na. Nasa tapat nga pala kami dito mga idol ng Angib Beach dito sa Santa Ana, Cagayan. Ito yung beach dito sa amin na tinuguri ang Boracay of the North. Worth it naman yung paglangoy namin mga idol dahil ilang kas ko pa lang dito ay naka-strike na tayo agad, at malayo pa lang siya ay alam ko ng balo dahil talon siya ng talon at sobrang likot niya. Kaya nilaro ko lang siya dito at hinayaan ko na magpagod dahil sa umpisa lang naman malakas at titigil din siya pag pagod na. Hindi nga rin siya gaanong malaki mga idol, pero kahit ganun ay hindi pa rin natin siya pwedeng ismolin. Sa sobrang tulis nga ng ngipin nito ay kayang-kaya niyang putulin ang leather line mo nang walang kahirap-hirap. Minsan ay mas matindi pa itong kumuha ng lure kumpara sa mas malalakas na isda gaya ng GT at mga bluefin trevally. Hindi ko nga siya mahawak-hawakan dito mga idol, kaya ang ginawa ko ay inangat ko yung katawan niya para mahawakan ko. Pansin ko kasi mga idol na mas malikot siya pag nakasayad yung buntot niya sa tubig. Sobrang likot niya nga talaga dito mga idol, at mas malikot pa to kumpara sa mga mas malalaking gaya niya. Paghawak ko nga pala sa kanya dito mga idol ay hindi ko na binitawan. Tinamaan nga pala dito yung mata niya at sa may bandang batok, kaya hindi na rin niya nakagat yung leather line natin. Pagtanggal ko nga dito yung hook niya mga idol ay napansin ko na ito yung bilog na balo. Medyo maliit pa siya mga idol dahil ang mga ganitong species ng balo ay lumalaki talaga ng hanggang 5 kilo. Kaya ang ginawa ko dito mga idol ay pinakawalan ko muna siya dahil hindi rin katanggap-tanggap kung ganito siya kaliit mamamatay. Kaya binigyan ko pa siya ng pagkakataon mga idol para mabuhay at lumaki pa. Di man siguro ako makakahuli pag malaki na mga idol, pero pag may nakahuli nito ay siguradong matutuwa. Hindi nga ako umalis sa pwesto ko mga idol, at paghagis ko ay nakahuli ako ng dotted snapper, at sa tingin ko ay nandito sila. Minsan kasi mga idol ay isang pwesto ang kinalalagyan ng mga ganitong isda, kaya kung nakahuli kayo mga idol ay ulitin nyo lang kung saan kayo nagcast. Pagkatanggal ko nga yung hook dito sa bunganga niya mga idol ay agad ko nang kinuha yung tuhugan, at ito yung unang isda na ikikip natin ngayong araw. Tuhugan na nga pala yung kinuha kong lalagyan dito mga idol dahil nung nakaraan ay nakawala yung huli natin dahil sa lalagyan natin na net. At pagkatuhog ko nga sa kanya dito mga idol ay maya maya pa ay nakahuli na naman tayo. Nasa harapan ko nga lang pala si Master Glenn dito mga idol, at mas malalim lang yung kinakatayuan niya kumpara sa atin. Medyo malaki nga din yung huli natin dito mga idol dahil malakas din siya humatak, at hindi ko inaasahan na isasabit pa niya yung lure ko dito. Kaya ang ginawa ko ay nalipitan ko siya kung saan siya banda sumabit. Malapit nga lang din kasi ito sa kinakatayuan ko. Pagkalapit ko nga dito mga idol ay sa wakas ay natanggal din siya, at laking gulat ko mga idol nung nakita ko yung isda dahil kakaiba talaga yung itsura niya. Para siyang species ng mulmol, at alam ko dito mga idol na magkakaproblema talaga tayo sa pagtanggal ng biwas. Napakadulas kasi ng isdang ito, kaya naman napakahirap hawakan, lalo na't hindi pa naman ako sanay magsuot ng gloves mga idol sa kamay. Sinasabi nga dito sa akin ni Master Glenn mga idol na ganito din yung huli niya kanina sa may bandang gilid. Napakadulas nga talaga niya dito mga idol, sobrang likot pa. Para nga daw mahawakan ko dito mga idol ay kailangan kong ipasok yung daliri ko sa hasang niya, at ganun nga yung ginawa ko mga idol. Maya maya pa nga sa wakas ay nahawakan ko din siya. Isa nga pala yung problema namin dito ni Master Glenn mga idol ay yung dami ng seaweeds na sumasabit sa mga lure namin pag nagkakas kami. Agad kasing nalalagyan ng seaweeds yung lure namin mga idol, kaya hindi na ito
maayos sa paglangoy at dahilan kung bakit ayaw ng kagatin ng mga isda. Balot na balot talaga kasi yung pain namin mga idol. Sa puntong to mga idol ay talagang hirap na ako magtanggal sa biwas niya dahil napakakunat talaga ng kanyang bunganga. Pero hindi ako sumuko mga idol hanggang hindi ko natatanggal yung biwas at maya maya pa nga mga idol ay natanggal ko na din siya dito sa wakas. At kinuha ko na din dito yung tuhugan mga idol para maisama na natin sa ating mga nahuli. Bale ito na nga pala mga idol yung pangalawang huli natin ngayong araw. Pagkatuhog ko nga sa kanya dito mga idol para maisama sa ating mga nahuli, maya maya nga lang ay nakafish on na naman tayo. At sa wakas dotted snapper na naman ang ating pasibad dito. Medyo mas malaki nga lang ito mga idol kumpara sa unang dotted snapper na nahuli natin kanina. At dito nga mga idol ay medyo ginaganahan na talaga ako dahil alam ko na nandito talaga sila sa aking pwesto. May mga nakasabayan nga pala kami dito mga idol ni Master Glenn ng mga angler. Bali tatlo nga pala sila mga idol at nasa harapan lang namin sila. Mas malayo nga lang sila dito sa amin mga idol ng mga ilang metro dahil yung pagitan namin ay isang minanga. Isa nga din ito sa advantage sa pagiging isang angler mga idol dahil kapag may nakita ka at nakasalubong na kapwa mo angler ay hindi mo maiwasan na kumustahin sila para na nga ding matagal kayong magkakakilala at ang salitang master ang dahilan kung bakit kayo nagpapansinan. Minsan kasi mga idol ay hindi naiintindihan ng ibang tao ang salitang master at aaminin ko mga idol na nung una hindi ko rin naiintindihan at nagtataka ako mga idol kung bakit ganun yung tawagan nila, hindi naman sila magkakakilala. Pero kung nasa mundo ka na ng fishing mga idol, lalong lalo na ang pagiging isang tunay na angler ay maiintindihan mo din ang lahat na ang salitang master ay ginagamit bilang pagrespeto at mas may malalim pa na dahilan maliban dito. Kung sa mga professional ay ma'am at sir, sa amin naman ay salitang master. Para kasi itong code para sa amin at napakagaan ng loob namin pag nasasabi namin ito mga idol sa kapwa naming mga angler. Sa pagkakataong ito mga idol ay pang-apat na nga pala natin ito na huli. Yung ikatlong dotted snapper mga idol at napakalaki din niya. Bali tatlong dotted snapper na nga pala yung huli natin mga idol at isang mulmul. Napakalikot nga niya dito mga idol at hindi ko siya mahawak-hawakan. Pero natutunan ko naman mga idol kay Master Glenn na kailangan kong tusukin talaga yung hasang niya gamit ang aking daliri sa kamay para nga daw hindi na siya makapalag at mas madali ko lang siyang matanggal. Pagkatanggal ko nga sa kanya dito mga idol ay pinesto ko na naman yung aking biwas dito para matuhog ko na naman yung aking huli. Eto nga pala yung sinasabi ko sa inyo mga idol na kailangan ko pang tanggalin yung tali ng aking tuhugan bago ko matuhog yung aking huli. Kung ikukumpara kasi natin ito mga idol sa net na lalagyan ay ilalagay mo na lang yung huli mo pagka natanggal mo na yung biwas sa bunganga ng isda. Kaya masasabi kong mas matrabaho ito mga idol kumpara sa lalagyan natin na net. At ang advantage naman kasi nito mga idol ay mas madali mo lang ma-flex yung huli mo kung gusto mong ipakita. At dito nga mga idol ay tinatali ko na naman yung huli ko para makapagkas na naman ako. Maya maya nga lang mga idol ay nakapisyon na naman tayo at siguradong dotted snapper na naman ito. At sigurado ako mga idol na sa huli nating mga dotted snapper ay ito yung pinakamalaki. Napakasarap din kasi talaga ng isdang ito mga idol at parang hindi sila pumapayat. Sa sobrang taba nga nila mga idol kapag linuto mo ay nagiging orange pa yung sabaw ng sinigang mo. Minsan mas gusto pa namin ito mga idol kumpara sa mga kanuping na nahuhuli namin. Kaya talagang sinabi niya sa akin na kapag may pagkakataon na naman kami mag-fishing ay babalikan namin ang spot na to. At yun nga mga idol yung ginawa namin. Hindi na nga din ako dito nahirapan mga idol sa pagtanggal ng biwas sa kanyang bunganga. At tignan nyo naman napakasolid talaga. Dito nga ay kinuha ko na naman ang aking tuhugan mga idol para maisama na naman ito sa ating mga nahuli. Hindi ko na nga alam dito mga idol kung pang ilang dotted snapper na yung huli natin pero sa tingin ko ay nakakarami na naman tayo. Quick fishing nga lang pala yung gagawin namin dito ni Master Glenn mga idol dahil hindi pa nakabukas yung kanyang tyendahan at wala siyang ibang aasahan doon na magbantay. Kaya kung uuwi na kami mamaya mga idol ay ayos lang dahil solid na naman yung ating nahuli ngayong araw. Isa nga din pala yung kinakainisan talaga namin dito mga idol yung sobrang dami ng seaweeds na sumasabit sa aming mga lure. Kaya naman imbes na maganahan yung kasama ko dito mga idol na mamingwit pa ay nagyaya na nga siya dito para umuwi na kami. Pero sabi ko nga sa kanya dito mga idol na may mga nagsisibad dito na dotted snapper sa akin. Kaya dali-dali nga siyang lumapit dito sa akin mga idol para magkas din. Hindi nga pala niya napapansin mga idol na nakarami na nga pala ako dito ng dotted snapper. Ni isa nga dito mga idol ay wala pa akong nahuling kanuping at solid na dotted snapper lang yung nahuli natin. At isa lang yung naiiba dito mga idol nahuli natin yung mulmul. Maya maya nga dito mga idol ay nakapisyon na naman ako. Kaya naman na-encourage na talaga si Master Glenn na lumapit talaga dito sa akin. Tinatanong niya nga dito mga idol kung saan ako banda nagkakas pero sabi ko sa kanya ay nasa tapat na lang niya. Medyo magilid lang kasi mga idol yung banda kung saan ako nagkakas at ayun napakalaking dotted snapper nga na naman yung huli ko dito. Kung ganitong klase nga pala yung mga isdang nahuhuli nyo mga idol at alam nyo na medyo malalim pa yung spot na pinagkukunan nyo ay mag slow retrieve lang kayo. Dahil pansin ko mga idol na kapag medyo mabilis ako mag retrieve ay hindi sila kumakagat. Siguro ay mababaw
nga lang yung langoy ng lure kapag mabilis tayo mag-retrieve, pero kapag slow mga idol ay medyo mas malalim siya, kaya naman mas natitingala nila yung pain natin. Kaya minsan mga idol, ang teknik ni Master Glenn ay pinapalubog niya yung lure bago niya hilain. Lalo na mga idol pag biglang lalim yung spot, pero pag ako kasi ang nagpalubog mga idol ay hindi ko natatansya yung lalim niya, kaya hindi ko namamalayan na sumabit na nga pala. Ewan ko mga idol kung mapapansin nyo sa video, pero si Master Glenn dito ay nakahuli na din ng isa. Dati snapper nga din pala yung uri ng isdang nahuli niya mga idol. Pineflex ko nga pala yung huli ko dito mga idol, at tignan nyo naman, buhay na buhay pa silang lahat. Kaya itatali ko na naman dito mga idol yung aking tuhugan para makapagkas na naman tayo ulit. Sinasamantala ko kasi dito mga idol yung lalim ng spot, dahil baka mag low tide na mamaya ay bababa na yung mga dotted snapper sa may bandang malalim ng dagat. Kaya naman habang nandyan pa sila mga idol ay kas lang tayo ng kas. Sa puntong ito nga mga idol ay nag-FG nut na si Master Glenn dahil naputulan daw siya. Pumupunta nga siya dito mga idol sa may mababaw na parte para makapag-FG nut ng maayos. At maya maya nga lang dito nga mga idol ay sinibada na naman tayo ng isang dotted snapper. Malaki nga din daw pala yung pasibad ni Master Glenn dito mga idol, pero sinabit niya. Wala ka na kasi talagang laban mga idol pag sinabit na nung isda yung lure mo, lalo na kung medyo malaki pa ito. Swerte mo na lang kung kusa itong matatanggal at ilalayo niya sa may bato. At dito nga mga idol ay dotted snapper na naman yung huli natin, at hindi ko na nga alam yung bilang mga idol kung pang ilan ito sa ating mga nahuli, pero sigurado naman ako mga idol na sobra-sobra na itong pangsigang mamaya. May papa-challenge ako dito sa inyo mga idol na kapag nahulaan nyo kung ilang piraso yung huli natin ay bibigyan ko ng 100 pesos sa GCash. Pero pag tama yung sagot mo at hindi ka nakafollow ay hindi rin magiging valid, at dapat din ikaw yung unang makahula para manalo ka. Nang kahit ganun mga idol ay hindi masayang yung oras nyo sa panunood sa ating video. Bilang isang nagsisimulang content creator mga idol ay ito pa lang yung kaya nating ibigay, at pag nagtagal mga idol ay sigurado akong lalaki ito. Hindi ka din naman kasi kikita dito kapag walang nanonood sa'yo, kaya nagpapasalamat talaga ako sa inyo mga idol. Pagkatapos kong ang tuhugin dito yung isda mga idol ay tinali ko na naman yung huli ko para makapagkas na naman tayo, baka sakaling madagdagan pa natin yung huli natin. Pagkas ko nga dito mga idol ay agad na nakahuli na naman tayo, at siguradong dotted snapper na naman to. Iisang pwesto lang talaga mga idol yung kinaroroonan nila. Sigurado akong malaki na naman to mga idol dahil napakabigat niya, at ayun, napakalaking dotted snapper nga na naman yung huli natin dito. Kung mapapansin nyo sa bandang kaliwa ko mga idol ay nandyan yung tatlo nating master na hindi natin alam kung taga saan. Shout out sa inyo mga master, at mag-ingat palagi kayo sa mga fishing adventure ninyo. Bilang isang kabataan mga idol ay masaya talaga ako na fishing yung hilig ko. Bukod kasi sa nag-e-enjoy ka na ay nakakahuli ka pa ng ulam mo, at alam mo na preskong presko. Nakakatulong pa ito sa katawan mo dahil ito ang nagsisilbi mong ehersisyo. Hindi na din problemahin ng mama mo na isipin pa kung ano ang ulam nyo. Konting talbos ng kamote lang na nanggaling sa bakuran nyo ay siguradong napakasolid na ng sabaw nito. Kung mapapansin nyo nga dito mga idol ay lumabas yung mata ng ating nahuli dahil dito nga siya tinamaan mga idol, at pagkatuhog nga natin dito yung isda mga idol ay agad na naman tinali natin dito yung ating huli. Sobrang bilis ko na nga talaga dito mga idol dahil hinahabol ko talaga habang nandyan pa sila, dahil kapag tumigil na nga sila sa pagsibad mga idol ay kahit anong gawin mo ay hindi mo na talaga sila mapapakain ng pain. Napakalaking delay talaga mga idol ng seaweeds dito dahil sobrang hirap niyang tanggalin. Imbis kasi na maghagis ka na ay kailangan mo pang linisan yung lure mo, dahil wala ding silbi mga idol kapag kinas mo siyang may seaweeds na nakasabit. Hindi din kasi magiging maganda yung langoy ng lure mga idol, kaya mas maliit yung tsansa nakakagatin ng isda. Pero nakailang ulit na ako ng kas dito mga idol at wala na talagang kumagat, kaya naman nagdesisyon na ako dito mga idol na lumipat ng spot. At ganito nga yung nangyari mga idol, pagkalipat ko ng spot ay agad akong kinagatan ng sobrang laking isda, at makikita nyo talaga dito mga idol na sobrang lakas niyang humatak at nangangali na nga yung kamay ko dito. Hindi ko nga agad kasi na-open yung camera dito mga idol, kaya naman matagal na kaming naglalaban bago ko pa ito na-open. Bilib na bilib nga talaga ako sa kasama ko dito mga idol, kahit sobrang layo niya ay pumupunta pa rin siya sa akin para mag-assist. Pero sa kasamaang palad mga idol ay sinabit ng isda yung lure natin. Hindi rin nagtagal mga idol ay natanggal din, at napakagaan naman na ng nahuli natin. Hindi ito kasi gaya kanina mga idol na sobrang lakas niyang humatak, kaya minadali ko na nga itong hinatak mga idol, at tignan nyo naman tumatalon na yung huli natin. Nadismaya nga talaga ako dito mga idol. Sinabi ko kay Master Glenn na wag nang pumunta dahil maliit lang nga pala na kanuping yung huli natin dito. Pero nagulat ako mga idol nung nakita ko yung isda dahil langihina na at parang patay na. Dito ko napagtanto na kinain pala ito ng mas malaking isda, kaya naman yun yung humahatak sa atin kanina ng sobrang lakas. Kung mapapansin nyo sa isda mga idol ay sobrang laki ng tama niya sa may bandang buntot. Natanggalan din siya ng mga kaliskis mga idol sa may bandang ulo. Gutay-gutay na nga din pala mga idol yung palikpik niya dito sa may bandang batok. Hinagis ko nga dito kay Master Glenn mga idol para makita niya, at sinabi niya nga dito na barakuda yung suspect. Ngunit sinabi ko din sa kanya dito mga idol na parang lapo-lapo dahil kung barakuda yun ay pigtas agad yung pain natin. Ngunit ano pa
naman yun mga idol ay sobrang laki talaga nun kapag nahuli natin. At napaka-imposibleng mangyari din yun mga idol dahil napakanipis lang leather line natin dito. Ang target lang kasi talaga natin dito mga idol ay mga dati snapper na ganitong mga size. Hindi na nga ako makamove on dito mga idol sa nangyari, pero nagpapasalamat pa rin ako dahil nakuha ko pa rin yung pain at yung huli natin. Kaya lang natatawa talaga ako dito mga idol dahil sobrang kawawa talaga yung nahuli natin kanuping dito at napakaliit pa niya. Hindi ko na nga rin siya pwede pakawalan dito mga idol dahil sa mga tama niyang natamo sa kumain sa kanya, hindi na rin siya dito mabubuhay. Kaya ikikip na lang natin siya dito mga idol pandagdag sa ating mga nahuli. Pagkatapos kung ang matuhog yung huli ko dito mga idol ay napagdesisyonan namin ni Master Glenn na umuwi na kami. Napuntong ito kasi mga idol ay naputulan na naman si Master Glenn ng kanyang pain at tinatamad na din siya dito mga idol na mag-FG nut. Kaya wala na kaming ibang gagawin dito mga idol kundi uuwi na at flex ko nga dito mga idol yung huli ko. Napakalalaki nila. Nasa 3 oras na din kasi kami dito mga idol na nagkakas. Hindi pa kasi kami nanangalian kaya kailangan na namin umuwi. Pagkadating nga namin ni Master Glenn dito sa gilid mga idol ay nagpahinga muna kami bago kami maglakad papunta sa aming sasakyan dahil mga nasa 5 minutes pa yung aming lalakarin para makapunta dun mga idol. Kung mapapansin nyo dito mga idol ay buhay na buhay pa yung ating mga nahuli. Yung setup ko nga pala dito mga idol ay yung Robby na ultra power. Yung braided line natin dito mga idol ay 8 times na Rikimaru at 6LB lang to mga idol. Tapos yung rod naman natin mga idol yung Grunter S702 ng Sibuyan Tackle. Diyan sa tapat nga din lang yan mga idol kami nagcast ni Master Glenn at tignan nyo naman sobrang solid yung huli natin dyan. Eto na nga pala mga idol yung buhangin na ng beach dito sa Santa Ana, Cagayan. Masasabi kong sobrang solid na naman yung aming fishing adventure ni Master Glenn dito mga idol dahil hindi na naman niya kami binigo at talagang pinagbigyan. Maraming salamat nga pala mga idol sa mga nanood at tinapos itong video. Kaya hanggang dito muna mga idol, hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat.